morning mga kadogo. Naka-experience na ba kayo sa yung aso ninyo kahit anong paligo is may amoy? Usually lahat naman tayo naka-experience nun, di ba? Yung magagandang shampoo pa binibili natin o sabihin natin imported, mabango. Pero may ganun pag natuyo, parang mabaho pa rin sila. Di ba? So ituturo ko sa inyo ngayon yung sa experience ko rin. Okay? Kasi hindi ako mahilig talagang bumili ng sobra-sobrang mahal, ano? Siguro pag mayaman ako talagang ganun. Okay, kontento na ako sa shampoo pang-aso, sabon na pang-aso, spray na pang-aso. Yun sa mga tick and kiss yun. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung sa amoy ng aso. Na-experience ako niyan for how many times. Ligo akong ligo, tapos basa sila pag natuyo, baho, lalo na kung di natin napapaarawan, di ba? May tip ako sa inyo. Nasa sa inyo po ako susundin nyo, no? Ako ang tagal ko ng breeder. Ito lang ang ginagawa ko pag naubusan ako ng mga shampoo, na. Ang pinag-usapan po natin is yung pang-alis lang ng amoy. Hindi ko po sinabing pang-alis ng garapata or ng kung ano-ano man, ano? Dalawa po yung ginagamit ko para maalis ang amoy ng aso. Okay? Simple lang. Okay? Liguan ninyo. Kung may shampoo kayo, shampooin niyo, pang-aso. Ako, minsan, pang-tao ginagamit ko Pero mas maganda kung talagang pang-aso. Diba? Kasi habol natin mabango, diba? Malinis. Okay. Tapos, tsaka ko ina-applyan ng mga pang-tick and please kung meron man. Powder, or after ko shampooin after ko siya shampooin, sasabunan ko ng pang-sabon na pang-aso, anti-bees and ticks, yan. Pero sa huling process, yun yung papasok yung para mawala yung amoy. Kasi hindi lang porket ginamitan natin ng shampoo na pang-aso mawala yung amoy Diba? Na-experience nyo rin naman yan. Ay, naku, ang mamahal pa lang binibili ko nun. Hanggang sa isang araw, ako mismo tinry ko. Kasi, di ba? Ganoon naman tayo, breeder tatry natin. Pero alam naman natin, hindi naman makaka-apekto sa kanila ng masama. Diba? Kaya nga tatry natin. Kung alam naman natin yung masama, hindi naman natin tatry. So, natry ko pa. Ganda. Okay, remember after ko shampoohan, after ko sabunan, na pang-aso, tsaka ko ina-apply itong tuturo ko para hindi siya mabaho. Napakamura. Dalawa yung ginagamit ko. Pag may budget po ako, yung isang timba ng tubig na pambabanlaw ko sa kanila. Ito, maliit lang yan. Pinag-usapan po, banlaw na na shampoo na, sabon na, so binalawan na natin, di ba? Ayos na, wala na shampoo, wala na sabon. So, lalagyan ko na isang tubig to. So, punong tubig tong timba na maliit na to. Doon po, anong ilang liter to, no? Mga 4 liter. Maliit lang to Lalagyan ko to ng punong tubig para pambanlaw sa isang aso. Hahaluan ko na ito. Take note ihahalo ko ito isang sachet ng Rexona sa isang maliit na bita. Tutunawin ko. Madali ito sa liquid type to paste type. So after na, bubuhos ko sa kanya. Pagkabuhos ko, hindi ko na siya babalawan. Okay? Ito yung isa. Ako, napaka-effective na ito. 3 beses nyo lang sa liguan na sunod-sunod. Twice consecutive days na ginagamit nyo to. Siyempre, tatanggalin natin yung amoy, di ba? Hindi naman pwedeng papaliguan natin ngayon. Tapos isang linggo. Kasi gano'n naman, di ba? Sa aso, hindi naman dapat araw-araw liligo. Pinag-uusapan is tatanggalin natin yung amoy. So, kailangan natin munang continuous yung pagpapaligo. Mga 2 araw sunod. Kung talagang gusto natin mawala, di ba? Sasabunan, shampoohin, pabanlawan, tapos tsaka natin na-applyan nito na ihahalo sa isang timbang tubig. Ibuhos nyo lang. Huwag nyo nang babanlawan. Kaya nyo na siya magtaktak sa matuyo. Okay? Kaya nyo siyang matuyo. Tapos tignan ninyo. Promise. 2 to 3 days na sunod-sunod yung pinaliliguan. Yung mabawang aso, wala nang amoy. Promise, wala nang amoy. Ngayon, kung namamahalang kayo dito, meron pang mas effective lalo. Ito kasi ang habol natin is aamoy, mabango. Kahit pa paano. Diba? Kahit pa paano. Meron pang pinakamura. Wala kang budget. Ako, napakaganda talaga nito. Tawas. Isang ganito po, piso. Ihalo nyo ulit dito sa isang ganito. Take note pambanlaw lang po
After natin sabunan, shampoo kung ano man yung i-apply natin sa aso natin, ito ay pambanlaw. Isang timbang tubig uli, isang tawas. Ibuhos sa aso. Hayaan natin siya magpagpag na sa sarili, huwag natin babanlawan. 2 to 3 days, 2 to 3 consecutive days na pinaliliguan natin, na-applyan natin. Trust me, wala na yung baktol ng aso. Sa totoo lang, pwede nga wala ng sabon, wala ng shampoo. Kasi ako talaga minsan, binabasa ko lang sila ng tubig. Wala namang garapata aso ko eh. Babasahin ko lang ng tubig, natural lang, para hindi maalis yung natural oil, okay? Tapos, kay may amoy o wala, ilalagyan ko sila nito. Isang timbang tubig bubuhos ko, pambanlaw. Wala talaga amoy. Mga aso ko, wala amoy yan. Walang amoy yan, promise. Ang gamit ko, ito lang. Yan po ang secret ko. Tsaka ito lang. Yan po ang secret ko. Napakamura. Pambanlaw lang. Ngayon, kung kayo ay nga, may pera nga, di bumili kayo mamaling shampoo. Tapos, mamaling sabon. Pero, mas maganda talaga banlawan nyo na ito. Hindi talaga siya nagkakaamoy. Try nyo lang para masubukan nyo. Basta kailangan 2 to 3 consecutive days i-apply nyo para mawala talaga yung amoy. Okay, tested ko kasi yan. Hindi naman ako magbablog ng ganito kung hindi ko testing. Diba, hindi naman lahat tayo may pera para bumili ng sobrang mahal na pang-alis ng amoy ng aso. Ito, grabe ito. Kahit pa paano nga, nakakabawas din ng garapata. Kung meron ba. Kasi para silang irritable pag may ganito. Ewan ko bakit ganun. Nag-aalisan yung garapata rin. Pero siyempre, hindi naman pamatay ng garapata to. Basta, one thing for sure, nawawala po ang amoy nila. Try nyo. Para maniwala kayo. Kano lang piso, tawas, mag-i-apply Rexona. Ilang beses mo natin sa paliliguan. Diba? Try nyo lang. Yung talagang mabahong aso, nako. Trust me. Trust me. Mawala ang amoy. Okay? So, yan po ang vlog natin for today. Sana po, i-try ninyo. Para masubukan. Wala namang harmful to sa mga aso. Wala tawas, natural na natural yan. Wala talaga. Try nyo po. Promise. Walang amoy ang aso. Okay mga kadogo? Have a nice day. God bless. Thank you for watching mga kadogo.